Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Mga bangkay ng 3 batang nalunod sa ilog sa Tumawini, Isabela, natagpuan na. Ilang lugar sa Cagayan Valley Region muling binaha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Advance booking para sa biyahe sa Pasko at Bagong Taon maaga nang ipinatupad sa mga terminal ng bus. At Christmas attractions sa iba't ibang probinsya, dinarayo at kinaaaliwan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa biyahe sa Kapaskuhan. Advance booking para sa biyahe sa Pasko at Bagong Taon maaga nang ipinatupad sa mga terminal ng bus sa Dagupan City. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang linggo bago ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, tiniyak ng pamunuan ng iba't ibang bus company sa lungsod ng Dagupan na sila'y nakahanda sa posibleng pagtagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Sa susunod na linggo, inaasahang magsisimula ng dumagsa ang mga pasahero sa iba't ibang bus terminal sa Dagupan City. Karamihan, mga estudyanteng uuwi sa kani-kanilang probinsya para doon magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Bunsod nito, maaga lang ipinatupad ng mga kumpanya ng bus ang advance booking para sa biyahe ngayong holiday season. Meron po tayong online booking para hindi hassle sa mga mahal nating mga pasaheros. Online booking, pag nakabook na, pagdating ng terminal, redeem na lang ang ticket, sasakay na lang po sa bus. Malaking tulong para sa mga pasahero ang advance booking. Hindi na kasi kakailanganin pang makipagsiksikan at makipagunahan sa mahabang pila sa mga terminal ng bus bago ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Kailangan yun, very importante yun. Kasi pag hindi ka nag-book saka ganitong holiday, wala na. May hirapan na. Sa Dagupan City, aabot sa mahigit 200 units ng bus ang babiyahe sa iba't ibang lugar gaya Zambales, Baguio City at maging sa Isabela. Nakapagsumiti na ang mga pamunuan ng bus company sa LTFRB ng request for special permit. 10 araw bago ang selebrasyon ng Pasko ay epektibo na ang mga special permits. Inaantay na lang po namin yung releasing para may bigay na sa mga allotted bus size. Samantala, nakaalerto na rin ang hanay ng kapulisan ngayong holiday season, kabilang sa kanilang babantayan ang mga bus terminal. Operation po ng all government agencies para masiguro natin na itong pagdaraos natin ng holiday season, ligtas po ang bawat mamamayan. Chris, dito naman sa terminal ng van paakyat sa lungsod ng Baguio, tiniyak ng management na sapat ang bilang ng mga van ngayong holiday season. As of now, nasa 10 hanggang 13 van ang bumabiyahe kada araw paakyat sa lungsod ng Baguio. Pero pagsapit ng Pasko at Bagong Taon, inaasahang aakyat pa yan sa 15 hanggang 20 na units. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Presyo ng itlog at karne ng manok sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan tumaas ngayong unang linggo ng Disyembre. Sundan sa ulat ni CJ Turida. Tumaas ang presyo ng ilang panindang itlog ngayong unang linggo ng Disyembre. Sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan, mula sa 8.50 kada piraso, mabibili na sa 9 pesos ang kada piraso ng extra large na itlog. Ang dating 9 pesos na jumbo, 9.20 na ngayon. Gawa po kasi nang malapit na pong mag-December, kaya tumataas po yung mga itlog. Wala naman paggalaw sa presyo ng small, medium at large size na itlog. Matumal daw ang kalakalan pero inaasahan na sisigla ang bentahan ng itlog habang papalapit ang Pasko. Pangulam, mamsala, reton, laga. Tumaas din ang presyo ng karne ng manok sa pamilihan. Ang dating presyo na 180 hanggang 190 pesos per kilo, nasa 200 pesos na ngayon. Mataas din daw kasi ang kuha nila sa mga supplier. Kapag hindi naman kami kukuha, wala kami ibibenta. Kaya kailangan abutin namin yung presyo nila. Dahil sa inaasahang sigla ng kalakalan ng karne ng manok sa Pasko, posibleng sumipa ang presyo nito sa 240 pesos per kilo. Ayon sa ilang tindera, tumaas man daw ang presyo, hindi pa rin nawawala sa listahan ni Aling Nida ang karne ng manok
tuwing siya namamalengke sa bayan. Saan presyo man? Okay pa naman. Okay naman. O, kaya pa. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga bangkay ng 3 batang nalunod sa ilog sa Tumawini, Isabela natagpuan na. Nakaalerto si Glam Caligdan Dizon. Nalunod ang 3 batang mag-aaral sa Cagayan River sa bahagi ng Anafunan, Tumawini, Isabela mag-aalas 4 ng hapon noong Martes, December 3. Nakilala ang mga nasawi na sina John Philip Pazibugan, 8 taong gulang at grade 3, Lawrence Bacani, 9 taong gulang at nasa grade 4, at Jerome Bacani, grade 6 at 10 taong gulang. December 3 nang mangyari ang insidente ay sinuspinde ang pasok sa mga paaralan bunsod ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Isabela. Nagkayayaan umanong maligo sa ilog ang mga bata, ngunit tinangay ng malakas na agos ng tubig. Natagpuan na ang mga labi ng mga bata kahapon matapos ang retrieval operations. Natagpuan din ang bangkay ng estudyanteng nalunod sa ilog sa Sitio Siitan, Barangay San Ramos, Nagtipunan, Quirino noong Martes, December 3. Nakilala ang biktimang si Wajen de la Cruz, 19 anyos at residente ng Barangay Patul, Santiago City. Ayon sa pulisya, nagkayayaang mamasyal sa Landingan Viewpoint ang grupo ng biktima. Pero dahil hindi pa maayos ang kalsada sa lugar dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo, ay nagdesisyong lumipat muna sa ibang lugar ang magbabarkada. Habang pabalik ang mga ito, nagkayayaan sila sa naturang ilog. Pero hindi na sila dumaan sa mismong entrance ng ilog na dinarayong pasyalan sa lugar. Habang naliligo ang grupo ng biktima sa ilog, bigla raw tinangay ng malakas na agos ng tubig ang biktima. Naipasakamay na sa mga kaanak ang labi ng biktima. Glam Caligdan Dizon, One North, Central Luzon. 2 barangay sa Tuguegarao City lubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan dulot ng shear line. Silipin sa report. Nalubog sa baha ang mga kabahayan sa bahagi ng mga barangay ng Anafunan at Sentro 10 sa Tuguegarao City. 2 araw na rin na malakas ang buhos ng ulan sa lugar dahil sa umiiral na shear line, dahilan para umapaw ang Pinakanawan River. Sa ngayon, nasa evacuation center ang halos 100 pamilya sa Sentro 10. Oo, marami din ma'am yung mga nasa low-lying area, sa lahat po sila affected, so kailangan na nila pumunta sa evacuation center. Bunsod ng naranasang pagbaha, pansamantalang isinara sa mga motorista ang Pinakanawan Road at Kapatan Overflow Bridge. Suspendido ang klase ngayong araw sa kinder hanggang high school dahil sa orange rainfall warning na nilabas ng Pag-asa. For those who do not understand, di ba, yung paulit-ulit aming sinasabi sa inyo noon, we are always the collateral damage. So kahapon, tuloy-tuloy ang tubig, tumaas ang Bunton Bridge. Pansamantala namang hindi madaanan ng mga heavy vehicle ang Kapakwan sa Lungsong Bridge matapos gumuho ang lupa na pundasyon ng tulay sa Santa Praxedes, Cagayan. Sa abiso na inilabas ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, tuluyan ang tinangay ng tubig mula sa ilog ang lupang pundasyon ng tulay dahil sa pag-apaw ng ilog dahil sa pag-uulan. Muli na namang binaha ang tulay sa Bacolod sa Ilagan City, Isabela. Sa kabila ng pagbaha, ilang individual ang nangingisda pa rin sa kailugan sa Isabela ngayong araw. Isa rito si Armando Simon na nangisda pa rin sa ilog. Anya, sinubukan pa rin niya kahit maulan dahil kailangan niyang kumita para sa pamilya. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, bahagyang humina ang northeast monsoon o amihan kumpara nitong mga nakalipas na araw. Sa extreme northern Luzon na lang yan umiihip ngayon. At shear line naman sa eastern section ng northern Luzon. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa northern at central Luzon. Matitinding ulan pa rin ang mararanasan sa ilang probinsya, kaya may banta pa rin ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Nahaharap sa kasong robbery ang isang estudyante na African national
dahil sa panloloob sa isang staff house ng isang universidad sa Dagupan City. Ayon sa PNP, pinasok ng sospek ang staff house at nang lumabas, bitbit na ang isang laptop, iPad at mga alahas na nagkakalaga ng hubit kumulang 73,000 pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na maharap sa kaukulang kaso. Wala pang pahayag ang sospek. Arestado naman ang isang negosyante ng mahulihan ng mga baril at mga bala sa isinagawang search warrant operation sa kanyang bahay sa Purok, Damayan, Barangay Balante, Science City of Muñoz, San Nueva Ecija, bandang alas 12 ng tanghali nitong Martes, December 3. Bit-bit na mga operatiba ang search warrant mula sa RTC Branch 88 ng Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija nang pasukin ang bahay ng 50 anyos na negosyante. Agad na dinala ang sospek at mga nakuhang ebidensya sa Science City of Muñoz Police Station at sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunitions. Ayon sa Nueva Ecija PPO, tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa mga loose firearms sa lalawigan para tiyaking magiging ligtas at payapa ang nalalapit na eleksyon sa May 2025. Samantala, ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan hirap pa ring makabangon mula sa hagupit ng sunod-sunod na bagyo. Sundan sa report. Hirap makabangon ang magsasakang si Eddie na Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Wala raw siyang tubo sa kanyang sakahan noong first cropping dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Aanihin na raw sana ang kanyang mga pananim nang humagupit ang bagyo. Di pa sir, wala pang kasi ganito yung nangyari sir. Walang-wala pa rin. Susubukan ulit sa itong cropping na to kung mayroon ulit. Makikita sa mga larawan na ito kung paano pinadapan ng bagyo ang mga pananim na palay ng magsasakang si Joji. Sa kuhang video, makikitang nalubog sa tubig ang ilang pananim. 4 na hektarya ang sinasaka ni Joji. 8 kaban lang daw ang kanyang naani, maitim pa. Pilit daw siyang bumabangon para kahit papaano makabawid sa pagkalugi sa gupit ng mga nagdaang bagyo. Sana tulungan kami mga farmers kasi minsan nasisira po yung aming pananim. Wala po kaming nakukuha. Kawawa naman po kami. Halos 700 na magsasaka sa bayan ang labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Nasa 10 milyong piso ang naitalang danyos sa mga pananim na palay base sa tala ng Municipal Agriculture Office. Hindi naman daw nagpapabaya ang tanggapan sa pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka. Ang number 1 na naitutulong sa farmer is yung pagbibigay ng rehabilitation like seeds at saka sa may crop insurance din. Nagapagtanim na ang mga magsasaka noong November 22 para sa second cropping. Nakatagdang anihin ang mga ito sa katapusan ng Pebrero. Sana raw wala nang maranasan na kalamidad hanggang sa mga susunod na buwan upang makabawi na sa pagkalugi ang mga magsasaka. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang estudyante ng Buenlag National High School sa Calasiao, Pangasinan sumailalim sa HIV/AIDS Symposium. Tutukan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Sumailalim sa isang symposium ang ilang estudyante ng Buenlag National High School hinggil sa HIV/AIDS. Dito ipinaliwanag sa mga estudyante ang kahalagahan ng pagbibigay kaalaman tungkol sa HIV/AIDS na isang seryosong isyung pangkalusugan. Kabilang sa mga tinalakay ang mga paraan upang makaiwas sa HIV. Gayon din ang importansya ng early testing and treatment. Before tayo gumawa ng isang bagay or isang action, let's make sure na pinag-isipan, pinag-aralan at isinasapuso po natin lahat ng ginagawa natin para sa huli, hindi po natin pagsisihan. Pabata raw ng pabata ang mga nagkakaroon ng sakit na HIV, kaya target ng otoridad na talakayin sa estudyante at mapaalalahanan ng mga kabataan kung paano makaiwas sa sakit na HIV. Ang integration po sa klase napaka-importante. Kaya ito po ay ini-integrate sa subjects nila like science, at saka sa MAPE. Sa datos ng Center for Health Development 1 mula 1984 hanggang August 2024, pumalo na sa 3,787 cases ng HIV ang naitala sa buong Ilocos Region. 458 mula sa kabuuang kaso ay naitala mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Isa rin po yan sa ating pong nilalabanan yung maling paniniwala po sa HIV kasi alam ko po maraming naniniwala na kapag nakipag-usap, nakipaghalikan o kahit mahawakan man lang yung mga tao may HIV,
maaari na silang mahawa nito. Paalala ng Health Authority na ugaliing magpatest sa mga HIV-accredited facilities, lalo na kung nagkaroon ng exposure sa sakit. Madalas umanong lumalabas ang sintomas ng HIV 3 hanggang 6 na linggo matapos ang exposure. Mainam na huwag baliwalain ang mga sintomas, lalo pat hindi nalalayo ang mga sintomas ng HIV sa iba pang viral infections. Kasama si Jing Dakanay, Jarek Pasilyao. 1 North Central Luzon. Samantala, pulis sa Pangasinan na pinagsasaksak ng isang sospek sa pagnanakaw, ginawaran ng medalya ng sugatang magiting. Tunghayan sa report. Pinarangalan ang isang pulis Pangasinan dahil sa kanyang dedikasyon sa tungkulin sa pagpapatupad ng batas. Iginawad mismo ni Police Regional Office 1 Director Brigadier General Lou Evangelista ang medalya ng sugatang magiting sa bayaning pulis na si Master Sergeant Heribert Plares, miyembro ng Binalonan Police Station. Nagpapagaling sa ospital si Plares matapos siyang saksakin ng hinabol na sospek sa narespondehang insidente ng pagnanakaw sa isang tindahan sa bayan. Bilang depensa sa sarili, nabaril at napatay ang sospek. Ang pambansang pagkilalang ito ay iginagawad sa mga uniform personnel na nagtamo ng sugat habang ginagampanan ang kanilang tungkulin na nagpapatunay ng kanilang katapangan at dedikasyon. Ang medalya ay sumisimbolo ng pagiging hindi makasarili at kagitingan sa pagbibigay ng seguridad sa komunidad. Saludo ang buong hari ng kapulisan sa ipinakitang sakripisyo ni Plares. Nagbigay tayo ng yung pagmamalasakit sa ating mga personnel na gumagawa ng mga mabubuting bagay para naman tularan din ng ating ibang kapulisan, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. Samantala, tiniyak ng Pangasinan Police Provincial Office na mananatiling matatag o matibay sa kanilang misyon na panatilihin ang peace and order sa lalawigan. Hinimok ni Provincial Director Police Colonel Rolifer Kapukyan ang publiko na maging maingat at aktibong makiisa sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa buong Pangasinan. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Nagpaalala na ang Bureau of Fire Protection sa publiko na mag-ingat sa paggamit ng Christmas lights at iba pang mga pailaw ngayong Kapaskuhan. Ayon sa BFP, ang mga substandard na Christmas lights ay maaaring magdulot ng sunog kung hindi maayos na ginagamit. Mainam daw na bumili ng Christmas lights na mayroong Import Commodity Clearance o ICC mark upang matiyak ang kalidad at kaligtasan. Mahalaga rin daw na regular na i-check ang mga kable at palitan ng mga sirang bombilya kung kinakailangan upang maiwasan ang insidente ng sunog. Hinihikayat din ng publiko na huwag iwanang nakasaksak ang mga pailaw kapag walang tao sa bahay o kapag natutulog na. Christmas vibes ramdam na sa iba't ibang panig ng Hilagang Luzon. Tunghayan sa report. Habang papalapit ang Pasko, ramdam na ngayon ng cuddle weather sa Baguio City. Bumida kamakailan sa lungsod ng Pino ang holiday festivity vibes kung saan tampok sa kahabaan ng Session Road ang makulay at masayang parade of lanterns. Namumutiktik sa iba't ibang kulay na pailaw ang bumuhay sa Ilocos Sur Christmas Wonderland. Naging enchanted ang mystical Christmas Village dahil sa mga naka-costume na Santa Claus. Tampok din dito ang iba't ibang rides para sa mga bata. Agaw atensyon sa lugar ang 55 feet tall na Christmas tree na pinailawan sa harap ng provincial capital. Dinarayo ang Christmas Village sa Vigan City, Ilocos Sur. Agaw pansin kasi ang kakaibang giant Christmas tree na tadtad ng LED lights. May giant parol din na mistulang Ferris wheel. Instant attraction naman ngayon ang isang bahay sa Barangay Masiquel, Bangi, Ilocos Norte. Punong-puno kasi ng iba't ibang kulay ng pailaw ang lahat ng sulok ng bahay, maging ang mga puno't halaman. Kumukuti-kutitap din dahil sa liwanag ng mga pailaw. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Konstruksyon ng drainage canal at pagpapataas ng kalsada sa isang bahaing barangay sa Dagupan City, sinimulan na. Silipin sa report. Halos araw-araw na pagbaha tuwing high tide ang karaniwang problema ng ilang residente sa Barangay Poblacion West de Dagupan City. Madalas na hanggang tuhod ang baha sa ilang kabahayan. Ang problema sa baha sa barangay malapit nang masolusyonan. Sinimulan na kasi ang konstruksyon ng drainage, gayon din ang pagpataas sa kalsada. Lampas 2 talampakan ng taas habang 3 metro naman ang lapad o lawak ng ginagawang kalsada sa lugar. 1 metro naman ang lawak ng ginagawang drainage canal. Given na yun, ma'am, na talagang pag nagpataas ka ng talagang as may-ari ng bahay, magpapataas ka. Kasi yung ay kinukumpay mo yung daan. Tapos ngayon pag di syempre talagang mag-ilibay. Pero yung mga drainage system nila is pinaano natin na talagang nakakonect dapat sa drainage dito sa daan po. Malaking bagay para sa mga residente ang konstruksyon ng kalsada at drainage canal. Mahigit 500 pamilya ang makikinabang dito sa oras na matapos ang proyekto ng lokal na pamahalaan. Hindi worried ma'am kasi hindi naman binasa ibabaw eh. Hindi umapaw. Ang problema dyan ma'am pag umapaw. Ang panawagan lang ng mga opisyal ng barangay na sana'y maging responsable ang mga residente sa pagtatapon ng basura para hindi ito maipon at bumara sa mga drainage canal. Inaasahang matatapos ang proyekto sa susunod na linggo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Hindi pagkakaunawaan ni na PBBM at VP Sara Duterte may masamang epekto sa international relations ayon sa isang political analyst. Narito ang report. Umani ng iba't ibang reaksyon ng patuloy na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ang ilan naniniwalang dapat mas pagtuunan umano ng dalawang mataas na lider ng bansa ang mas malalaking isyung kinakaharap ng bansa. Yes po, yung sa education system po. Naririnig ko po na mababa po yung Pilipinas po sa comprehensions. Pagtulungan nila ng bumaba yung presyo ng bigas, ganun. Ang ilan naman ayaw magkomento sa hindi pagkakaunawaan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Wala akong kwan dyan, wala akong comment dyan. Bakit po? Ewan ko, basta bahala sila dyan. Ayon naman sa isang political analyst, may masamang epekto ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang matataas na opisyal ng bansa sa sistema ng politika, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa international community. Their campaign advocacies hindi na matutupad yan because of this conflict. At pangalawa, yung image natin sa international community nakakaya. Dahil sa nangyayari ngayon, nakikita na rin daw ang political colors ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. It will be a more, sabihin natin, destructive or character assassination field elections ito because they will not attack the issues anymore but they will attack the personalities behind these two major players. Samantala, naglabas kamakailan ng isang pahayag si Cardinal Jose Advincula tungkol sa nangyayaring hindi pagkakaunawaan sa politika sa bansa. Batay sa pahayag, sinabi ni Cardinal Advincula na sana'y mangibabaw ang statesmanship at pagtitimpi ng mga lider at hindi magdulot ng pagkakawatak-watak ng bansa ang mga political issue. Paliwanag ni Baliton, may malaking impluwensya pa rin ng simbahan sa political system ng bansa at ang naging pahayag umano ng isang mataas na opisyal ng simbahan ay indikasyon na hindi na nakakabuti sa bansa ang hindi pagkakaunawaan sa politika. Kasama si Jing Dakanay, Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Nakasanayan na ni junior high school teacher Jerwin Valencia ng Digras National High School na magbigay ng libreng merienda tuwing assessment test ng kanyang mga estudyante. Ngayon, may pa-ice cream naman si Teacher Jerwin sa kanyang mga estudyante. 250 na learners sa 6 na section na tinuturuan ni Teacher Jerwin ang kanyang nabigyan ng ice cream pagkatapos ng kanilang pagsusulit. Paraan daw ito ni Teacher Jerwin para kilalanin ang sakripisyo ng mga estudyante para mag-aral lang mabuti at maging inspirasyon para makapagtapos sila ng pag-aaral. At tulad ni Teacher Jerwin, ito rin ang naging puso ng isa pang junior high school teacher na si Kevin Rino J. Reveral ng Lusong National High School mula sa bayan naman ng Pagudpud. Libreng snacks ang kanyang hatid sa kanyang mga estudyante para lalo pa silang ganahan sa pag-aaral. Naniniwala sina Teacher Jerwin at Teacher Kevin na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan at nararapat lamang na sila ay gabayan para mas maganda o para sa mas magandang hinaharap. Aapaw naman ang ganda at ligaya sa Kapuso Fiesta sa Feria de Candon sa Candon City, Arena, Candon City, Ilocos Sur,
Mamaya na po yan, 7 p.m. Featuring John Lucas, Juancho Trevino, El Villanueva, Katrina Halili, Ara San Agustin, Christopher Martin at John Rex, hosted by Pepita Curtis. Kaya kita-kits, mga kapuso. Mga kapuso, 20 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.